Nang matapos ang 2 linggong bakasyon, ay agad na bumaba ang mag-anak dahil marami pa silang kailangang asikasuhin. Sinabihan nila si Doña Josefina ng tungkol sa kanilang planong pagpapakasal. Hindi pa man final ang date pero meron na silang naisip kung kailan. Ang gusto ni Nate ay intimate wedding na lang ang mangyari. Total ay matanda naman na sila at may mga anak na rin. Subalit ayaw naman na pumayag ni Gaston. Ang gusto niya ay maging grand wedding yun ng taon. Hindi naman nila i-open sa public, ngunit ipapakita nilang ibang pangyayari sa kasal sa pamamagitan ng social media. Bakit hindi na lang natin simplihan? Bakit natin sisimplihan lang kung kaya naman natin ng bongga? Isa pa, nais kong bumawi. Kung si Nati ang papipiliin, simple lang talaga ang nais niya. Ngunit dahil nais ni Gaston ng grand, sino siya para tutulan yon? Saka ito naman ang gagastos sa lahat. Sinabi rin nilang dalawa na sila nang bahala sa lahat at hindi na kailangang makialam pa ng kanilang mga pamilya. Ginalang naman yun ng mga Bentacord at pati si Doña Josefina. Kahit na merong dapat siyang hilingin ay hindi niya na ginawa. Hayaan mo sila, yun ang gusto nila. Huwag na nating pakialaman sa magiging diskarte nila. Si Mr. Bentacord na buong paniniwalang kaya ng paghandaan yun ni Gaston at Nati. Katapusan ng buwang yun ang target nilang petsa ng kasal. Nasa kalagitnaan pa lang sila ng buwang iyon pero ang iba sa mga kailangang ihanda ay madaling natapos na. Magkatulong nilang inayos ni Nati ito. May mga supplier na rin silang nakausap. Hindi sa Baguio magiging reception kung hindi sa villa ni Nati at Gaston. Ang venue ng kasal ay sa likod ng villa kung saan may beach. Beach wedding. Hindi na rin yung tinutulan pa ng matandang Donya kahit pa nang gusto niya ay gaya ng dating setup. Sa mansyon ng mga Barcelo ang reception. Lalaki ang kanya kaya sa huli hindi niya inaigiit ang nangyari noon sa kasal ng kanyang apong si Krisa na sa mansyon ng mga Barcelo ang reception. In-advise na lang nila sa invitation card na pinamimigay na nila sa villa na magiging mag-asawa ang venue. Yung ibang visitor na relatives sa hotel na malagi para hindi crowded ang villa. Nagsimula na rin kumalat ang balita sa online. Naging mainit yung usapan lalo pat dating governor si Gaston. Sure ka na hindi ka sasama sa akin mag-food tasting, Gaston? Kunot na ang noon ni Nati habang tinatanong si Gaston ng araw na yon. Naka-schedule kasi ang food at wine tasting nila sa kasal. I would love to kaso, oo na sige na, ako nang bahala. Make sure na pag-uwi ko nandito ka na mamaya. Saka kasama ko rin naman si Krisa. Magiging pabigat ka lang kapag sasama ka pa. Kami nang bahalang dalawa. Kinuha ni Nati ang kanyang bag na may pagmamadali. Sa sobrang busy niya ng araw na yon sa paghahanda sa nalalapit nilang kasal, ay nakalimutan niya na birthday niya pala. At kaya ayaw ni Gaston na samahan siya para makapaghanda to ng magiging surprise birthday party sa magiging asawa. I promise, taas pa ng kamay ni Gaston na inihatid na si Nati sa pintuan. Kayang mga anak. Pagkaalis ni Nati ay walang inaksayang sandali si Gaston. Lumabas din siya upang mamili ng mga kailangan niya. Plano niyang magluto ng para lang sa kanilang pamilya. Gusto niya itong isurprise. Pagbalik ng villa ay inutusan niya mga maid na mag-day off. Pati na rin si Maria Gina ay kasama. Mr. Barcelo, sure po kayo na kaya niyong alagaan ng mga bata? Oo naman, ako nang bahala sa kanila. Bukas ng hapon na kayo bumalik. Pati ikaw, Maria Gina. Baka magalit po si Miss Nati. Hindi, ako nang bahala sa kanya. Taboy pa ni Gaston na nais na maging family night nila yon. Sa bandang huli ay napasunod niyang mga ito sa kanyang gusto. Daddy, anong okasyon? Tanong ni Brixton na makitang ama na busy sa kanyang pagluluto. Ibinilin kasi nito sa kanyang kapatid na bantayan, lalo na't wala ang mga maid nila. Birthday ng mommy, pero hindi niya alam kaya bibigyan natin siya ng surprise family party. Kuminang ang mga mata ni Brixton nang marinig ang sinabi ng ama. Talaga, Daddy? Yap, kaya behave lang kayo. Magbe-bake ako ng cake para sa mommy na kakainin natin mamaya. Saka magluluto ako ng iba pang pagkain. Tugon ni Gaston na pangiti-ngiti. Nai-imagine niya ng itsura ni Nati kapag nakita na nito ang inihanda nilang mag-aama. Gusto niyo yon, hindi ba? Yes, Daddy! Tugon ng dalawang batang excited na rin sa kanilang magiging party. Nang matapos siya sa kanyang niluluto, ay sakto namang dumating ang designer na mag-aayos ng venue ng kanilang family party.
Naghanda rin si Gaston ng wine at juice naman sa mga anak. Sa sobrang abala nilang ihanda yon, hindi nila namalayan ang bilis sa pagdaan ng oras. Sa sala ang venue nila, kung sa garden nakikita ka agad ni Nati at hindi na ito magiging surprise pa. Brixton, anong regalo mo sa mommy? Ikaw, Daddy. Ikaw ang regalo namin ni Gavi kay mommy. Natawa na lang si Gaston. Nang mag-chat si Nati na on the way na siya, nagbihis ng mag-aama. Dress na light pink ang suot ni Gavi habang silang dalawa naman ni Brixton ay nakatuksido. Pagbukas ng door ni Mommy, sisigaw tayo ng happy birthday ha. Bilin pa ni Gaston sa mga anak na makailang beses na rin nilang ni-rehearse nang hindi sila magkamali mamaya. Maliwanag ba? Yes, Daddy. Isang rehearsal pa nga natin. Mungkahi pa ni Gaston na hindi na makapaghintay. Happy birthday, Mommy! Sabay na sigaw ng dalawang bata with hagik-hik at palakpak pa. Nakahanda ng lahat sa table. Nang marinig na nila ang ugong ng humintong sasakyan, kinarga na ni Gaston ng dalawa niyang anak at pinatay na nila ang ilaw sa sala ng villa at pumesto na sila sa may pintuan. Kapwa pigil ang mga hininga. Excited na sa magiging reaksyon dito ni Natalia. Nasaan sila? Takang tanong ni Nati pagbaba ng sasakyan at makitang patay ang ilaw ng sala. Gumapang na ang inis sa kanyang kalamnan nang maisip na lumabas pa yatang mag-aama niya. Bit-bit ang take-out na pagkain, hindi siya sure kung isasama pa ba yon sa kanilang magiging pagkain. Catering ang kanilang kausap. Papatikman niya ito kay Gaston at saka siya magde-decide kung alin ang mas masarap na isama sa menu. Mabagal ang hakbang niya patungo ng pinto. Nagtaka pa si Nati na mukhang pati ang mga maid yata nila'y wala sa villa noon. Ilang beses siyang nag-doorbell. Nang walang magbukas ng pintuan, napilitan siyang kunin ng duplicate ng susi. Kapag nasa loob na lang siya, sa kanya tatawagan si Gaston upang alamin kung nasan sila ng mga bata. Isa pa patang-pata ang katawan niya noon dahil nag-shopping pa sila. Hinilang kasi si Chris ang kasama niya. Bumuntot din ng mommy niya na inaya pa silang mag-shopping. Dapat ay maliwanag pa lang nakauwi na siya. Ginabi na tuloy sila ng kaunti. Ganun pa man ay nag-enjoy naman sila. Hindi nga niya maalalang okasyon na nilibre siya ng kanilang ina. Nang tanungin niya, sabi ng hipag at inay normal na araw lang daw yun. Ang hindi niya alam, tinawagan ng magiging biyenan ni Gaston. Happy birthday, Mommy! Dala ng labis na gulat at pagkabukas ng ilaw ng sala ay napahawak na si Nati sa kanyang dibdib. Lumakas ng kabog ng kanyang puso. Humigpit pang hawak niya sa tangkay ng paper bag kung nasa ng mga pagkaing inuwi at mga binili sa kanya ng ina. Ilang beses niyang kinurap ang mga mata nang tumambad sa harapan niya ang nakangiting mukha ng mag-aama. Happy birthday, Mommy! Ulit na sabay ni Brixton at Gavi, nakayakap na sa magkabilang hita niya. Hindi pa rin magawang makakilos ni Nati sa kanyang kinatatayuan na nasa kay Gaston ng mga mata. Kinuha na kasi nito ang inihanda niyang bouquet ng bulaklak upang ibigay sa kanya. Happy birthday, Nati! Tinanggap ni Nati ang bulaklak na kulang na lang ihampas kay Gaston dala ng kilig. Speechless, wala ka man lang bang sasabihin? Nangaasar pang tanong ng dating governor. Pinatulis na ni Nati ang nguso, pilit na sinosuppress niyang emosyon sa kanyang loob. Namumulang mga matang inirapan ni Nati si Gaston na binigyan na ng yakap bilang pasasalamat. Mabilis siya nitong hinalikan sa labi habang nakatingala ang mga anak sa kanila. Thank you. Mahinang sambit ni Nati na sobrang na-touch sa pa-surprise. I love you too. Biro ni Gaston na kinuha ng mga bitbit niya upang ilapag na yun sa sofa. Paskwat na naupo naman si Nati upang yakapin lang ang kanilang dalawang anak na halos mabali ng leeg kakatingala sa kanya habang inintay na mapansin niya. Nag-agawan ng dalawa sa leeg niya at kumarga pa sa mga hita niya. Hindi tuloy si Nati makatayo dahil hindi kayang dalawang bata. Kung isa lang naman ang kukunin niya, tsak na may iiyak dito sa selos. Thank you so much sa effort nyo. Maluhalo ang sambit ni Nati na hindi nagtagal ay kinuha ng mga bata sa harapan niya ni Gaston. Sobrang na-touch ako. Mahal na mahal ko kayo. Muli pa silang nag-family hug. Napuno ang kanilang sala ng matinis na hagik-hik ng mga anak. Magpapalit lang ako ng damit kasi basang-basa ako ng pawis kanina. Sinundan ng mag-aama si Nati sa silid kung saan may nakakalat na mga petals ng mga bulaklak. Ano to, Gaston? Honeymoon o birthday ko? Namumulang natawa na rin si Gaston na noon lang naisip yon.
Siyempre, after ng birthday surprise, kailangan mong pasalamat sa akin. Humagalpak na ng tawa si Nati na naiiling. Nakitawan naman ang dalawang bata na sa may pintuan lang nakatayo at hinihintay ang kanilang paglabas. Bahagyang nakasilip lang sila doon. Anong ginagawa niyo dyan? Pasok kayong mga anak at mag-selfie tayo sa bed, full of petals. Masan nga ito kay Krisa? Banta pa ni Nati. Wala namang naging reaksyon si Gaston sa litanya niya. Ganun na lang ang lakas ng halakak ni Krisa nang makitang larawan ng mag-anak na sinend sa kanya ng hipag. Hindi pa siya nakontento at ipinakita niya yon kay Nick na natawa rin. Mukhang si Titong magbe-benefit sa pasorpresa niya at hindi ang kapatid ko. Pareho kamo silang may benefit doon. Ang bait kayong tiyuhin ko. Bagay na bagay sila. Wala naman ako sinabing hindi sila bagay ah. Gusto mo ng away, Nick? Sabihin mo lang at baka mismo. Sakto pagod ako. Parang maamong tupang tumiklop si Nick sa sinabing ni Krisa. Tinikom ng bibig. Pinagod ka ni Nati kanina? Yakap na ni Nick sa kanya na halatang naglalambing na noon. Hindi, si Mami ang pumagod sa amin. Ang tagal pa rin talaga niyang mag-shopping. Pagbigyan niyo ng matanda, misa lang naman yun na mag-aya. Buti at malakas pa nga. Tumangutango si Krisa na sang-ayon sa sinabi ng kanyang asawa. Tara na sa labas, ikat na natin ang cake mo, Nati. Kami ng mga anak mong nag-bake noon. Puno ng pagmamalaking tura ni Gaston na sigurado siyang masarap ang kanyang cake. Maligayang pinagsaluhan ng mag-anak ang inihandang pagkain ni Gaston. Nang mabusog ang mga bata ay nagsimula silang putukin ang mga lobong nagkalat sa sahig. Hinayaan lang naman sila ng dalawa na nagsimulang uminom ng wine na inihanda ni Gaston. Hindi sila magpapakalasing, yung tama lang na pampainit ng katawan at pampatunaw ng kanilang kinain. Nang mapagod ang mga anak at panayang hikab ay nihatid ng dalawang mga anak sa silid nila. Ang plano ni Gaston ay matutulog ang mga bata sa kanilang silid ngunit nang makita naman ni Brixton na panayang halik ng daddy niya sa ina ay pinilit niyang sa silid nila matutulog. Wala kayong kasama. Big boy na ako, daddy. Makakaya ko ng bantayan sa tabi ko si Gabi. Sa kamataas naman ng harang, kapag nagising si Gabing tulog pa ako, hindi niya magagawang makalabas ng kwarto. Nararamdaman ni Gaston na ginagawan siya ng pabor doon ng anak at natutuwa naman siya. Sure ka na ba dyan, Natalio? Yes, daddy. Big boy na si Natalio. Nagkatinginan si Nati at Gaston. May agam-agam sa puso ni Nati. Pero anak, matutulog na kami ni Mommy. Dapat matulog na rin kay ni Daddy. Walang nagawang dalawa kung hindi pagbigyan ng hiling ni Brixton. Naisip na mamaya, bubuhatin na lang nilang dalawang bata sa silid habang tulog. Maglilinis sila ng pinagkainan nila at nakakahiya sa mga maid kung iiwanan nilang makalat ang kanilang sala. Anong ginagawa mo, Gaston? Kinikis ka. Alam kong kinikis mo ko pero dapat bang dito? Sa silid mo ba gusto? Maharot ang boses sa tanong ni Gaston kay Nating natawa na lang. Tumango si Nati. Napairit na siya nang biglang buhati ni Gaston. Senelyohan naman ng dating gobernador ang kanyang labi kung kaya biglang nawala rin ang mga irit nitong animoy kinikiliti. Hindi naputol ang kanilang halikan hanggang sa marating nila ang silid. Gigil na kinagat-kagat pa ni Nati ang labi ni Gaston na sabik na sinisip-sip ng lalaki. The nerves that had been tense for a night finally relaxed. Now they can have finally enjoyed the romantic night that should have been without any interruption. Kagaya ng mga nagdaang gabi ng kanilang nagpininiig, bigay na bigay ang dalawa sa kanilang ginagawa na para bang ang bagay na yun ay kailanman hindi sa kanila nakakasawa. Oh Gaston, I love you so much. Ungol pa ni Nati habang mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang buhok. Nakulang na lang ay tuklapin niyang mga bawat tiblanon sa kanyang anit. I love you too, Natalia. Tugon ni Gaston na walang kapaguran ng galaw sa kanyang ibabaw. Mas ginanahan pang dating governor nang dahil sa mga tingin ginagawa sa kanya ng magandang mga mata ni Nati. Oh damn it, sana makabuo na tayo. Sabayan mo ko, yun ang gawin mong birthday wish. Bago ang kasal, mangyari nagkaroon ng buong family dinner sa mansyon ng mga Bentacourt. Naroon din ang pamilya ni Nick kung kaya naman buhay na naman ang mansyon sa irit at sigawan ng kanilang mga anak. Nabanggit ni Gaston habang kumakain sila na ilang taon pa'y nakatakda na silang magsettle sa Baguio. Siyempre isasama niyang kanyang buong pamilya at doon na sila maninirahan for good. Minsan na lang luluwas ng Maynila kung kinakailangan.
Hindi pa rin naman nila binibenta ang villa. Gagawin nilang property yon na paglaki ng kanilang mga anak ay pwedeng maipamana. Wala namang tumutol sa kanila. Dahil inaasahan na yun ng mga benta court at maging senati, ay alam na rin naman yun. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Brixton ang naging usapan nila na panay ng tingin sa ina na parang may nais siyang sabihin dito. Ganun pa man, nanatiling nakatikom ang bibig niya buong dinner. Brixton, may gusto ka bang sabihin sa amin ng daddy? Pag-uwi nila ng villa ng gabing yon na hindi na nakatiis si Nati. Dahil crowded sa mansyon kanina kung kaya hindi niya ito kinakausap, napansin niyang mga sulyap nito. Kilalang kilala niyang anak na may kailangan sa kanya. Kanina pa kasi kita napapansin sa mansyon ng mga lolo gilyar ninyo na tingin ng tingin. Pagpupunto ni Nati upang maunawaan ng anak kung anong nais niyang malaman sa kanya. Natigilan si Brixton sa tangkang paglalakad patungo ng kanyang silid nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Sa palagay niya, saka na lang dapat niya sabihin ang laman ng kanyang isip, ngunit ngayong nagtanong ng ina, isasamantalahin niya na ang pagkakataong iyon. Karga ni Gaston si Gavi ng mga sandaling yon ay nakatulog na. Sumenyas pa to kay Nati na dadalahin na ito sa kanilang silid at bababa na lang siya ulit. Tumangulang doon si Nati nang tumalikod na si Gaston ay kinuha na niyang kamay ni Brixton at tinila na to paupo ng sofa. Nais niyang mapalagay ito na willing siyang makinig kung ano man ang problema ng anak nila. Sabihin mo sa mommy, may problema ka ba? O may naisip ka ba na kailangan kong malaman? Ilang minuto pa siyang tinitigan ng anak na parang merong pananan siya. Alam niya ang mga tinging iyon. Tama nga ang hula niya na merong problemang kanilang anak na dala-dala nito. Mommy, after ng kasal niyo ni Daddy, saan na tayo titira? Napakurap na doon si Nati ngunit kagad namang sinagot ng anak. Sabay haplo sa ulo nito matapos sa halikan ng tuktok ng ulo. Yun bang inaalala ng anak nila? Ang tirahan nila? Dito pa rin sa villa. Pero sabi ni Daddy sa Baguio na raw tayo titira. After pa ng ilang taon yon, Brixton. Hindi pa naman ngayon. Yun bang inaalala mo? Ayaw mo umalis dito? Gusto mo pa ring manirahan dito? Sunod-sunod niyang tanong na walang sagot. Yun bang problemang bumabagabag sa'yo ha, anak? Napangiti ng maliit doon si Nati. Pwede ba ako maiwan dito? Dito ako mag-aaral ng middle school kasama si Nix at Bri. May lungkot sa boses nito na para bang final ng pag-alis nilang gagawin sa lugar. Gusto kong dito gumraduate. Pwede po ba yun, mommy? Pwede akong tumira doon kina lolo at lola. Napakurap si Nati. Malayo pa yon. Heto't pinoproblema na ng kanilang anak. Mukhang ayaw niya talagang umalis sa lugar na yon kung sana'y kanya nang nakasanayan. Muli pang inaplos ni Nati ang kanyang ulo. Masuyo niyang hinuli ang mga mata nitong kamukha ng ama nila, ni Gavi. Kung sasabihin mo yun sa daddy, hindi malabo na hindi kanya pagbibigyan. Tugon niya na ayaw bigyan ng heartbreak ang anak kahit pa na alam niya na hindi papayag si Gastong mapahiwalay sa kanilang panganay. Bakit? Maganda rin naman ang school sa Baguio ah. Tapos makakasama mo pa kami palagi, pati ng kapatid mo. Pero kung dito mo naman gusto at pumayag ang daddy, sino ba ako para pigilan yon? Saka matagal pa naman yon anak eh. Okay. Pagbaba ni Gaston, inaabutan niyang maghayakap si Nati at si Brixton. Bakit? Anong meron? Usisa niya na kinailing lang ni Nati. Hanggat maaari ayaw pa niya na pag-usapan nilang bagay na yon na maaring makasira ng mood ng lahat. Saka na kapag na-finalize na at malapit na silang umakyat ng Baguio for good. Wala, lumalambing lang ng yakap ang panganay natin. Nakangiting tugon ni Nati. Nakisali na rin si Gaston sa kanilang yakapan. Hindi naman umangal si Brixton na alam niya na gusto ni mommy niya ay wag na muna nilang pag-usapan ng bagay na yun sa ngayon. Natatandaan niya pa na minsang sinasabi ng kanyang hipag na iba-ibang personality ng mga bata. Si Brixton ay parang kanyang kapatid. Malambing ang pakitungo sa una pero grabe kung magmahal at magpahalaga. Si Nix ay parang si Gaston. Bossy at pala desisyon. Si Skyler ay parang si Krisa. Madaling kausap. At si Brex at Gavi nagmana umanong dalawa sa ugali niya. Hindi ako makapaniwalang ikakasal na tayo ulit. Sana sa pagkakataong ito wala nang hadlang. Nabigkas ni Nati ng gabing yon habang nakahiga sa isang braso ni Gaston. Nakayakap naman to sa kanyang katawan na para bang may nagtatangkang kunin siya sa kanya. Yes, we are getting married Nati at sisiguraduhin ko na wala nang ibang makakapigil dito. 2 araw bago matapos ang buwang iyon ay naganap ang pinakahintay na araw ni Nati.
Muli siyang pinakasalan ni Gaston. Medyo mainit ang klima noon dahil patapos na ang summer. May invitation lang na hinayaang makapasok doon at makasaksi ng kasal nila doon. Nasa unang row sina Krisa at Nick, katabi ang kanilang mga magulang at mga anak din. Beige. Yun ang kanilang motif kung kaya naman lahat ng umattend ay may touch ng beige ang suot. Hapit ang suot ni Krisa, akalain namang kakitang wala pa itong kahit na isang anak. Nick wore a classic black and white handmade suit. Sa tabi nila'y nado ng tatlo nilang anak, mababanaag sa kanilang mga mata. Ang labis na sasaya habang pinapanood na nagpapalitan ng vows. Si Nati at Gaston na may pag-iyak pang nalalaman dahil sa pagbabalik tanaw ng nakaraan. Hindi kaya buntis na si Nati kung kaya bigay na bigay ang iyak? Wala namang nakakaiyak. Kasal nila to, hindi libing ng isa sa kanila upang iyakan nila. Hilig na paglapit ni Nick sa tenga ni Krisa upang ibulong lang yon sa asawa. Medyo naiinis siya sa baha ng emosyon nila. Medyo nagiging OA na sila ni Tito eh.